92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging beshi ng mga e-abab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong Friday na ito hanggang alas 12 tayo ng hating gabi. Kaya isagad mo na yan dahil hindi mo ako makakasama bukas at sa linggo. Kaya sulitin mo na ang Friday night mo with me. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sa bayan na papakinggan 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines app, Papalusyon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At good morning naman sa mga OFW natin na nakatutok dyan. Ang puso ko talaga namang tuwang-tuwa. Dahil sa support at init na pinaparamdam nyo kay DJ Main, ang dami-dami kong nare-receive na mga messages sa aking page. Hindi ko man kayo masagot lahat. Nababasa ko po yan at mula sa aking malaking puso. Malaking puso? Oo, syempre. Maraming salamat po. At tayo ay live din sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, Sarah Gloria Constantino Mesiano. Boss Noy. Adrian Sabroso. Mary Dulay, Burner TV. Happy birthday kay Clarissa Lelis. Ito si Erwin Cuenco, nanliligaw DJ Main. Alam mo, Erwin, hindi mo na ako tinantanan, no? Mapa TikTok, mapa Facebook, mapa Instagram, at pati dito. Talagang iyan ang iyong dialogue. Sabi nga ni Boss Noy, sige, susuportahan ka daw niya. I-push mo lang yan. At sa lahat na nakikinig sa atin, mapa radyo, mapa YouTube livestream, o mapa FMR Philippines app natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng security guards, vendors, team bahay, mga tsuper, at yung mga ka-vibes natin na naghihintay sa tamang tao. Wow, tamang tao talaga. Naghihintay sa bus terminals natin para sa kanilang biyaheng malayo. Kayo po ay mag-iingat. At sa lahat, lagi kayong mag-iingat. Mag-iingat sa mga taong sasaktan lang ang puso ninyo, pero ako promise, hindi kita sasaktan. Kaya kumapit ka lang dyan dahil ito na pinakihintay ninyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo. Sana ay okay ka ngayon habang binabasa mo ang sulat kong ito. Tawagin mo na lang akong Lisa, 34 years old, may asawa at may isang anak. Kasal na po ako ng 7 taon sa asawa kong si Mark, 42 years old naman siya. Dati masaya kami, masaya sa lahat ng aspeto, lalo na sa kama. Pero ngayon, para akong nakakulong sa katawan kong may init, pero walang mapaglabasan.
Aaminin ko na agad, hindi na po tumitigas si Mark simula nang na-diagnose siya ng diabetes. Unti-unting naglaho ang init sa amin. Naging malamig siya. Hindi na niya ako niyayakap. Hindi na ako hinahalikan. Sinubukan ko siyang kausapin, intindihin, alagaan. Pero habang tumatagal, parang ako na lang ang nag-a-adjust. Habang siya ay tila nawala na rin ng gana sa buong relasyon namin. Isang gabi, habang umiiyak akong mag-isa sa kama, tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ako magtitiis? Doon ko naisip na bumili ng laruan para maligayahan. Sabi ko, wala namang masama, diba? At least, hindi ako nangaliwa. Laruan lang yon, pampalipas init lang. Noong una, nakatulong talaga yung laruan. Pero habang tumatagal, hindi na si Mark ang naiisip ko habang ginagamit ko iyon. Si Paolo. Si Paolo ang laman ng imahinasyon ko. Ang ex kong hindi ko inaakalang babalik pa sa utak ko. Yung mga haplos niya noon, yung mga gabing pawisan at puno ng halinghing. Masarap alalahanin, lalo na kapag ikaw ay tigang na. Pero may konsensyang hindi mo matakasan. Hanggang isang gabi habang nasa kasagsagan ako ng paglalaro at imahinasyon, pinipilit kong balikan sa isip ko yung maiinit na moment namin ni Paolo. Dahil sa ginagawa kong ito, basang-basa ang aming kama sa tindi ng pagnanasa ko at paglalaro. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, ako ay nahuli ni Mark. Hawak-hawak ko pa ang laruan habang nakapikit at kinakagat ang labi ko sa sarap. Hindi ko napansin na nakauwi na pala siya. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang at isinara ang pinto ng kwarto. Mula noon, hindi na niya ako kinakausap. Umiwas na siya. Hindi na kami nagkakasabay matulog. Ni isang tanong, wala. Pero ramdam ko na galit siya. Nasaktan siya at baka nagsisimula na siyang mag-isip kung tama pa bang magpatuloy kami. Ngayon hindi ko na alam kung paano ko siya kakausapin. Nahihiya ako. Takot akong mas lalo niyang isipin na hindi na siya sapat. Gusto ko pa siyang mahalin. Gusto ko pang maibalik yung dating kami. Pero paano? Tulungan mo naman ako, DJ Main. Masama pa akong asawa? May pag-asa pa ba kaming maibalik ang intimacy namin kahit hindi na kami nagsisiping? Salamat sa pagbasa sa kwento ko. Sana kahit paano mabigyan ng liwanag ang madilim na parte ng buhay ko ngayon. Maraming salamat from Lisa. Problemang mag-asawa na naman tayo for tonight. Talaga namang parang ilang araw o ilang gabi na yan, puro mag-asawa. At I think puro pare-parehas sila ng kakulangan sa isang relasyon. Eh ikaw ba? Kung ikaw ang asawa ni Lisa at ikaw si Mark, nahulihan mo itong asawa mo na naglalaro mag-isa, anong mafe-feel mo? I-share nyo na ang inyong mga perspective as lalaki nang sa ganun makatulong tayo kay Lisa na mabigyan siya ng kaliwanagan. Naka-live tayo ngayon sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Si Lisa ay isang taong may damdamin, unti-unting napabayaan at ngayon ay nauuhaw sa pag-aaruga. Mabigat talaga yan.
Para sa mga katulad nating babae o naming babae na nababaliwala o binabaliwala na gusto lang naman namin ma-feel na kamahal-mahal kami sa lahat ng aspeto. At isa na dyan yung init sa kama kasama yung taong gusto at mahal namin. Lisa, hindi ka naman masamang asawa dahil naramdaman mong kulang ka. Dahil naghanap ka ng paraan para mapawi yung init na hindi mo naman nararamdaman mula sa taong mahal mo. Ang masaklap nga lang, yung init na pinipilit mong gawa ng paraan ay nauwi sa eksenang hindi mo inaasahan. And Lisa, valid naman din yung nararamdaman mo dahil nga di na kayo nagsisiping syempre may emosyon ka din bilang isang tao, lalong-lalo na bilang isang babae at bilang isang asawa. Lahat naman tayo ay may pangangailangan. Pero need mo din unawain si Mark. Lalo na yung epekto sa kanya ng sakit niya. Kasi para sa kanya, for sure ha? Kaya siya ganyan sa'yo, hindi dahil hindi ka na niya mahal. Ako, I'm sure kasi natapakan na din kasi yung ego niya bilang lalaki nang dahil sa sakit niya. At ganito kasi yan, Lisa. Kapag ang isang lalaki ay may diabetes, natural na naapektuhan ang kanyang sexual function. Pero higit pa roon, ego-shattering ito. Kasi pakiramdam nila, tao lang din naman sila eh. Pakiramdam nila nawawala ang pagiging lalaki nila o mawawala ang pagiging lalaki nila dahil nga sa nalaman niyang may sakit siya. At sa halip na humingi ng tulong, mas pinipili niyang tumahimik at umiwas. Kadalasan sa lalaki ganyan yan eh. Sinasarili nila ang kanilang stress, ang kanilang problema. Personal man ito, trabaho man ito. Kasi yan yung pride at ego ng isang lalaki. Pero syempre, tao pa rin naman sila. Kaya siguro ganyan si Mark sa'yo. Hindi kanya tinalikuran bilang babae. Kumbaga, sarili niya ang kinakatakutan niya na baka hindi na niya kayang ibigay sa'yo yung saya. Kaya pati mental at emotional self-worth niya ay damay. Kaya naging ganyan siya sa'yo pagdating sa pagsisiping ninyong dalawa. So sana naisip mo yan, sana na-analyze mo din yan, at sana vinalidate mo din yan. At ang pinaka-question dito is, paano mo muli bubuhayin ang pag-uugnayan ninyo kung pareho na kayong hindi nag-uusap? Sa isang relasyon kasi, mahirap kasi kung lagi kayong pataasan ng ihi kung tawagin, di ba? Yung pag di naman sa inyo isa, hindi rin mamamansin yung isa. Hindi ganun yun. Kailangan may isang mag-a-adjust, may isang magpapaubaya. Kung gusto nyong maging maayos ang relationship ninyo. Si Mark bilang lalaki, maaring nasaktan siya sa nakita niya sa'yo. Hindi lang dahil sa laruan, Lisa ha. Kasi laruan lang naman yan eh. Yung katotohanan bang napalitan na siya sa pantasya mo. Kahit pa sa imahinasyon lang eh, di ba? Iba pa rin kasi yun. At para sa isang lalaking nawala ng tiwala sa sarili dahil sa sakit niya, maaaring
dumoble o triple lalo ang sakit na hinaharap o nadadama niya sa tagpong ito. Oo, maaaring siya ay galit. Pero nandun pa din ang pag-ibig niya para sa'yo. Kumbaga natabunan lang ng hiya, ng takot, at pagka-confused. So itong panahon na ito, ang kailangan niya, Lisa, ay ikaw. Hindi para husgahan siya, kundi para intindihin siya at alagaan at mahalin siya. At sabi ko nga, sa isang relasyon, hindi pwedeng parehas kayong ma-pride. Walang mangyayari sa relationship nyo. At bilang asawa ka niya, ikaw na ang mag-reach out. Kausapin mo siya kahit hindi pa siya handang sumagot. Hindi naman importante yung sagot niya. Ang importante, marinig niya yung mga bawat salita na sasabihin mo galing sa puso mo. Minsan kasi kailangan muna natin magsalita para buksan ulit ang daan ng isang komunikasyon. Ipaalala mo sa kanya na mahal mo pa rin siya. Hindi dahil sa kaya niyang ibigay o ano man yung kaya niyang ibigay sa'yo, kundi dahil kung sino siya. Sabi ni Jezreel Capistrano, make a move para kausapin mo ang asawa mo. At saka bilang lalaki, kung alam mong di mo na kayang ibigay, dapat lawakan yung pag-iisip, puwera lang kung ibang tao ang kumamot. Kailangan nilang pag-usapan kung anuman ang pagkukulang ng bawat isa at kahinaan na rin ng mag-asawa. Sabi ni William Mortel, importante yan. Yung strength and weakness. Sabi naman ni Boss Noy, ngayong may sakit siya, dapat mas lalo mo siyang mahalin kahit di niya na kayang ibigay ang init na gusto mong maramdaman dahil sa karamdaman niya. Kasi yun ang tunay at totoong pagmamahal. Yung hindi ka humihingi ng kahit anong kapalit at buong puso mong binibigay. Kahit ano pa ang maging sitwasyon niya, hindi na importante yun. And huwag mong ipilit agad ang intimacy na pisikal. Simulan mo sa yakap, sa paghawak ng kamay, sa pagtimpla ng kanyang paboritong kape, at napaka-importante, yung salitang, kamusta ka? Napakasimple lang, di ba? Pero napakalalim niyan para sa isang tao at mas ma-appreciate yan ng isang tao na kinakamusta mo siya. At kung may pagkakataon, isama siya o isama mo siya sa konsultasyon sa doktor or therapy. Kasi may mga paraan para maibalik ang tiwala niya sa sarili. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanya bilang isang lalaki. One step at a time ang gawin mo para kumunik ulit sa asawa mo. Ikaw na ang gumawa ng hakbang, Lisa. Hindi naman ikakabawas ng pagkatao mo yan. Kung mahal mo talaga ang asawa mo. Magsimula sa maliliit na bagay. Kausapin mo siya. Namimiss ko na yung lambing mo. Naaalala mo ba nung sinusupresa mo pa ako nung anniversary natin? Diba gumamit ka ng mga moments na alaala para hindi siya makaramdam ng pag-aakusang tono. Nang sa ganon, hindi rin siya maging defensive sa mga isasagot niya sa'yo.
Importanteng-importante yan eh. Yung mga memories ninyo noon na mga masasaya, ibalik mo yun. Kukurot at kukurot yan sa puso niya. At dyan na magsisimula ang connection nyo ng paunti-unti. And to be honest, hindi ang pagkawala ng sex ang nakakasira sa isang relasyon. Kundi yung pag nawala na yung pagkakaintindihan nyo sa isa't isa, yung lambing, lalong-lalo na ang connection. At kung matutunan ninyong tanggapin ang bagong realidad na ito bilang mag-asawa, ngayong hinaharap nyo itong problemang ito, at hindi bilang dalawang taong magkahiwalay na nagtatago ng sakit, maaari kayong magsimula muli. Kahit pa sa bagong anyo ng pagmamahalan. Sabi ni William Mortel, iparamdam niya na mahal pa rin niya ang asawa kahit ano pa ang kalagayan nito. At isa pa, Lisa, alagaan mo ang sarili mo. Hindi para maghanap ng iba, ha? Para hindi ka tuluyang malunod sa pagkukulang. Napaka-importante na habang inaayos nyo yung relationship ninyo as mag-asawa, hindi mo nakakalimutang bigyan ng halaga ang sarili mo. Kung kailangan mo ng self-care, therapy, creative outlet, support group, gawin mo yan. Kasi kung ikaw ay tuluyang mapuno sa sama ng loob mo, pwedeng ikaw mismo ang tuluyang sumuko sa relationship ninyo. Diba dahil malawak na ang technology ngayon, bakit hindi mo gamitin ang social media? Ang daming groups na pwede mong salihan, mga babae, o community ng mga misis na may partner na may chronic illness. Malaking tulong yan para sa perspective mo at knowledge sa sakit ng mister mo. Nang sa ganun, hindi mo maramdaman na mag-isa ka lang dahil may support system ka na same sa nararanasan mo. And lastly, i-acknowledge ang mali. Hindi para husgahan ng sarili, kundi para matuto at magpatawad. Ang intimacy ay hindi tungkol sa sex lang. Ito ay simpleng paghawak ng kamay habang nanonood ng TV. Sa pagtakip ng kumot habang natutulog yung taong mahal mo. Pagluluto ng paborito niyang pagkain, pag-aasikaso sa kanya kahit sa mga simpleng bagay lang. Small, consistent acts of affection can reignite what's already there. Ang relasyon ay hindi palaging mainit, Lisa. Minsan malamig, minsan masakit. Pero ang mahalaga ay kung paano o kung may natitira pa kayong pagmamahal at respeto sa isa't isa, may pag-asa pa. Hindi kailangan maging perfect. Ang kailangan lang ay maging totoo. At kung hahayaan mo ang sakit ay ang maging daan para magtago, masisira talaga ang lahat. Pero kung gagamitin mong itong tulay, ito ay para mas kilalanin ang isa't isa sa panibagong yugto ng buhay nyo. Mas lalong magiging matibay kayo as mag-asawa. Love doesn't need everything to be perfect. It just needs to be real.
Ayan, maraming salamat, Lisa. At sana na-enlighten kita sa bigat na nararamdaman mo ngayon sa gulo nang gumugulo sa isipan mo. May pag-asa pa ang relationship nyo kung ikaw mismo ang gagawa ng hakbang to reach out sa iyong mister. Sabi ko nga, may sakit siya, intindihin mo siya. At ngayong time na ito ay kailangan na kailangan kanya. Maraming salamat, Lisa, sa pag-confess mo kay DJ Main. At maraming salamat sa pagtitiwala. At sa lahat ng gustong mag-confess, pwedeng-pwede kayong magpadala ng inyong confession sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Garity Culture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Tiasa Pregame Apple to Apple, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Main Eugenio. At dito, sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Abangan nyo ko sa Lunes. Tayo ay may pasabog. Kaya naman kung hindi ka pa nakafollow sa aming Facebook page, mag-follow ka na para hindi ka nahuhuli sa latest. Samahan niyo ko, Lunes hanggang Biyernes. At abangan ang bagong time slot natin sa Monday. Pero isa lang ang masusure ko sa inyo. Kasama niyo pa rin ako sa Lunes for another Main Confession. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi ng, good night, baby. I love you. May mga pag-ibig na hindi laging masaya. May mga araw na hindi kayo magkaintindihan. May gabi na tila hindi na kayo magkalapit. At may sakit na kahit hindi mo dala, ikaw ang nasasaktan. Pero kung totoo ang pagmamahal mo, pipiliin mo pa ring manatili. Hindi para baguhin ang isang tao. Para alalayan siya habang binabago siya ng panahon, ng sakit at ng buhay. Kaya para sa lahat na nagmamahal kahit mahirap, kahit malamig na, kahit hindi na tulad ng dati, itong kanta na to ang kwento nyo. Here's Coldplay with Fix You.